Sa loob ng mahabang panahon, ang pangalang Dajjal ay naging simbolo ng pinakamalaking panlilinlang sa kasaysayan ng tao. Siya ang tinatawag na Antichrist, ang huwad na Mesiyas na lilito bago ang araw ng paghuhukom. Sa Islamic eschatology, ang kanyang pagdating ay itinuturing na isa sa pinakamalaking pagsubok para sa buong mundo, isang pagsubok na hindi lamang sumusubok sa lakas ng loob, kundi pati sa katatagan ng pananampalataya at pagkilala sa katotohanan. Inilalarawan si Dajjal bilang isang kakaibang nilalang na hindi maikukumpara sa karaniwang tao. Siya ay isang lalaking mabilog ang katawan, may pulang mukha at kulot na buhok, at pinakamapapansin sa lahat ay ang kanyang iisang mata, na tila puno ng galit at panlilinlang. Sa pagitan ng kanyang mga mata ay nakasulat ang salitang, kafir, nangangahulugang hindi naniniwala o disbeliever. Sinasabing tanging ang mga tunay na mananampalataya lamang ang makakabasa nito, na para bang nagbibigay ng babala sa kanila tungkol sa kanyang tunay na pagkatao. Ang pisikal nitong anyo ay sadyang nakakatakot, ngunit mas nakapanlilin lang ang kanyang mga gawa kaysa sa kanyang hitsura. Ayon sa mga propesya, darating ang panahon na lalabas si Dajjal mula sa isang lugar na matagal nang iniiwasan at kinatatakutan ng marami. Kapag siya ay lumitaw, mabilis niyang gagaluburin ang mundo sa loob lamang ng 40 araw. Sa kanyang paglalakbay, halos lahat ng lungsod sa daigdig ay kanyang dadayuhin. Subalit hindi niya makakapasok ang Mecca at Medina, dalawang banal na lungsod na pinoprotektahan ng mga anghel upang hindi maragdagan ang kapahamakan ng mga tao roon. Sa bawat lugar na kanyang mapupuntahan, magpapanggap siyang tagapagligtas, magpapakilala bilang Mesiyas, at kalaunan ay aangkinin siya raw ang Diyos na nararapat sambahin. Ang pinakamapanganib sa lahat ay ang mga huwad na kapangyarihan na ipagkakaloob sa kanya bilang pagsubok sa sangkatauhan. Magagawa niyang magpabunga ng lupang matagal ng tigang, magpaulan sa tuyo at patay na lupa, at magpanggap na nagbibigay ng buhay at kabuhayan sa mga susunod sa kanya. Dahil sa mga milagro niyang ito, maraming tao ang malilinlang at maniniwalang siya ay isang banal na nilalang. Ngunit ang mga kapangyarihang ito ay pawang ilusyon at pagsubok lamang mula sa Diyos upang makita kung sino ang tunay na matibay sa pananampalataya at sino ang madaling mauto ng kaginhawaan at takot. Habang lumalawak ang impluwensya ni Dajjal, magkakaroon siya ng mga tagasunod mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ayon sa mga ulat, ilan sa mga unang sasama sa kanya ay ang ilan sa mga Hudyo, at pati na rin ang mga taong madaling malinlang dahil sa kahinaan ng kanilang pananalig. Ang ilan ay susuporta sa kanya dahil sa pangakong kapangyarihan, kayamanan, at proteksyon, samantalang ang iba ay mapipilitang sumama dahil sa takot. Unti-unting kakalat ang kanyang kasamaan at ilalagay niya sa panganib ang buhay ng sino mang tatanggi sa kanyang pag-aangkin. Subalit, hindi mananatili ang kasamaan magpakailanman. Sa panahon ng matinding panlilinlang at kaguluhan, darating ang dalawang pinili ng Diyos upang wakasan ang paghari ng kasamaan. Si Imam Mahdi, ang matuwid at matapang na pinatnubayan, ang unang haharap sa kasamaan at pamumunuan ang mga mananampalataya sa pakikibaka laban kay Dajjal. Susundan ito ng pagdating ni Prophet Isa, Jesus, ang tunay na Mesiyas, na bababa mula sa langit upang tapusin ang kasinungalingan at itama ang lahat ng maling paniniwala. Sa kanilang pagdating, magugunaw ang lakas at yabang ni Dajjal. Sa huli, si Prophet Isa ang tatapos sa kanyang buhay at sisirain ang kanyang maling kaharian. Magwawakas ang panahong puno ng kasinungalingan at darating ang liwanag ng katotohanan. Muling manunumbalik ang kapayapaan, at unti-unting madyay-gising ang sangkatauhan mula sa bangungot na dinala ng Antichrist. Ito ang kwento ng Dajjal, ang huwad na Mesiyas.
Isang dokumentaryong paalala sa atin na gaano man kahusay ang panlilinlang, mananatiling matibay ang katotohanan para sa mga taong may pananalig, tapang, at bukas na puso. Sa dulo, ang kasamaan ay laging natatalo, at ang liwanag ay muling naghahari sa mundo.